Anong gusto mo sa akin? Wala akong gusto. Ang gusto ko ay tulungan ka sa isang kondisyon. Teka, anong kondisyon yan? Huwag mo akong ipagkanulo at huwag mo gagamitin sa masama ang biyayang ibibigay ko sa iyo. At higit sa lahat, huwag mo akong kakalimutan kapag umangat ka na. Bago po natin simulan ang buong istorya, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa ating latest uploads. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo, Mr. Narrator. Ako po si Arturo, Tubong Pola Oriental, Mindoro. Matagal ko na pong gustong ibahagi ang kwentong ito na hanggang ngayon ay bumabalik pa rin sa aking alaala, lalo na tuwing gabi kapag tahimik na ang paligid. Hindi ko po ito ginawa para sumikat o magpasikat man lang. Gusto ko lang ikwento ang karanasan ng kababata kong si Romano. Sana po ay inyong mapakinggan. Ano bang silbi ng buhay ko ha? Wala na sa aking natira. Pati ba naman ikaw, iiwanan mo na ako? Sigaw ni Romano habang hawak-hawak ang isang lumang litrato nila ng dating nobyang si Wenny. Nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga sa gilid ng palayan. Basang-basa ng ulan at nanlilimahid sa putik ang kanyang damit. Isang taon ang lumipas mula nang tuluyang magsara ang kanilang maliit na tindahan sa may palengke sa bayan ng Pola. Nabaon siya sa utang matapos sunod-sunod ang pagkakautang ng mga suki niyang hindi na nakabayad at pagkasunog pa ng ilang paninda dahil sa mahinang kuryente. Unti-unting nawala ang lahat sa kanya. Una ang kabuhayan, sumunod ang tiwala sa sarili at sa huli, si Wenny, ang kasintahan niya. Sa edad na 31, wala na siyang trabaho, bahay o kapiling. Umalis si Wenny at sumama sa isang OFW na taga Batangas. Iniwang siyang wala ni isang sintimo sa bulsa. Diyos ko, kung may awa ka pa sa akin, kunin mo na lang ako. Sambit ni Romano habang naglalakad papunta sa malalim na bahagi ng ilog at tinatawag ng mga taga roon na ilog na Binalbagan. Wala nang direksyon ang kanyang mga paa. Ang tanging nasa isip niya ay tapusin na ang lahat-lahat. Ngunit bago pa man siya makalapit sa gilid ng ilog, may biglang umalingaw-ngaw na boses. Hoy ikaw! Huwag kang magpakalunod! Sayang ang buhay mo! Napalingon si Romano, ngunit wala siyang nakita. Akala niya ay bunga lang iyon ng pagod at gutom. Umiling siya at nagpatuloy sa paghakbang. Aba! Sinabi ko nang huwag ka munang lumusong dyan! Muling sigaw ng tinig, pero sa pagkakataong ito'y mas malapit na. Teka, sino nagsasalita? Napamulagat siya nang makita ang isang nilalang na nakatayo sa ibabaw ng isang batong bilog. Maliit ito, halos hanggang tuhod lang niya ang taas pero suot-suot ang parang kasuotang katulad ng nasa mga dato sa lumang panahon. May sintas na ginto at pulang kapa. Malaki ang kanyang itim na mga mata at singkit ang mga ngiti. Huwag kang matakot! Isa akong duwende! Ako si Lakim! At hindi ako masama! Napalunok si Romano. Gusto niyang tumakbo pero tila may pumipigil sa mga paa niya. Parang nawala ang bigat ng dibdib niya. Pinalitan ng matinding pagtataka at kaba. Teka, bakit mo ako kinakausap? Matagal na kitang pinagmamasdan. Busilak ang puso mo, Romano. Marunong kang magbigay kahit wala ka. Naalala mo pa ba noong binigyan mo ng libreng tinapay ang batang si Eric? Kahit huling piraso na yon ng tindahan mo? Ako yun. Ginamit ko ang anyo ng batang yon para subukan ka. At pasado ka. Paliwanag ng duwende habang naglalakad papalapit sa kanya. Hindi makapaniwala si Romano. Parang panaginip pero totoo. Kahit ang malamig na hamog ay dama niya. Teka, anong gusto mo sa akin? Wala akong gusto. Ang gusto ko ay tulungan ka sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Huwag mo akong ipagkanulo. Huwag mong gagamitin sa masama ang biyayang ipagkakalob ko sa'yo. At higit sa lahat, huwag mo akong kakalimutan kapag umangat ka na sa buhay. Napaisip si Romano.
Wala na rin naman siyang ibang pagpipilian, kaya tumango siya at sa simpleng pagtango niyang iyon, nagsimulang magbago ang kanyang kapalaran. Kinabukasan nagising si Romano sa kanyang lumang papag. Akala niya panaginip lang ang lahat, pero pagmulat ng kanyang mata, may nakita siyang maliliit na supot na gawa sa pinong abaka sa tabi ng kanyang unan. Binuksan niya iyon at laking gulat niya nang makita ang 5 piraso ng gintong baryang luma. Parang mula sa panahon ng Kastila, may kasamang maliliit na papel. Ipagbili mo ito sa tamang panahon. Simula na ito ng pagbangon mo. Kahit nag-aalangan, dinala niya ang mga barya kay Mang Moro, isang matandang albularyo na may kaalaman din sa mga sinaunang bagay. Mang Moro, totoo po ba tong mga to? Tanong niya habang nilalatag ang mga barya. Lalong tumindi ang kuryosidad ni Mang Moro. Anak, patingin nga. Saan mo to nakuha? Ginto to, iho. Hindi basta-basta. May basbasto ng lumang engkanto. Hindi na nagsalita pa si Romano. Sa tulong ni Mang Moro, naibenta niya ang mga barya sa isang kolektor mula sa Rojas City sa halagang hindi niya kailanman inaakalang mahahawakan niya. Mahigit 200,000 piso. Doon nagsimula ang pagbabalik loob ni Romano sa buhay. Binili niya muli ang naiwang lote ng tindahan. Inayos niya ito, binuksang muli at muling lumago. Pero sa likod ng bawat tagumpay, hindi niya kinakalimutan ang paalala ni Lakim na isang duwende. Lumipas ang ilang buwan, mabilis ang pag-angat ni Romano. Hindi lang basta naibalik ang nawalang tindahan, kundi nakapagpatayo din siya ng maliit na bodega sa gilid ng kanilang palengke. Nakapundar siya ng tricycle na ginagamit sa paghahatid ng mga paninda at kumuha ng 2 tauhang tagapamahala. Si Eric ang dating batang kanyang tinulungan noon at si Wenny. Oo, si Wenny na bumalik at humingi ng tawad matapos malamang muling umaangat itong si Romano. Nung iniwan mo ko, halos ikamatay ko. Malamig na sabi ni Romano habang nakatingin kay Wenny. Alam ko at nagsisisi ako noon, Mon. Hindi ko naman kayang humarap sa'yo sa dati mong kalagayan eh. Pero ngayon, hindi mo pera ang habol ko, kundi ikaw, kung tatanggapin mo pa ako. Umiiyak na sagot ni Wenny. Matagal nang tahimik si Romano, pero sa huli, pinayagan niya si Wenny na muling tumulong sa bagong negosyo niya bilang tagapamahala ng mga benta. Hindi man niya agad binuksan ang puso niya ulit, hindi rin niya lubusang isinara ito. Hindi lingid kay Romano na si Lakim ang dahilan ng lahat ng kanyang swerte. Buwan-buwan ay nag-aalay siya ng pagkain, kakanin, prutas at gatas sa ilalim ng punong mangga sa gilid ng ilog kung saan sila unang nagkita ng duwende. Doon niya nilalapag ang handog. Sinisigurado niyang walang ibang nakakaalam ng ugnayan nilang dalawa. Sinisigurado niyang walang ibang nakakaalam ng ugnayan nila ng duwende. Hanggang isang gabi, habang nag-aalay siyang muli, nagpakita si Lakim. Masaya ako sa iyo, Romano. Hindi mo ako binigo. Wika ng maliit na nilalang habang nakaupo sa isang itaas na malaking ugat ng punong kahoy. Nagpapasalamat ako sa lahat. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na ako ngayon. Sagot ni Romano habang nakaupo sa lupa. May bagong biyaya akong ipagkakalob sa iyo, pero mas malaki ito, kaya mas mabigat din ang responsibilidad. May isang lugar sa Aklan, may abandonadong lote roon. Kung gusto mong lumawak ang negosyo mo, puntahan mo ito. Nasa ilalim ng lupa noon, ang huling bahagi ng yaman na itinago ng ninuno ko bago pa dumating ang mga Kastila. Napakunot noo si Romano. Aklan, malayo iyon. Pero kung kagaya rin iyon ng biyayang ibinigay ng duwende sa kanya noon, hinding-hindi siya magdadalawang isip. Sa tulong ng nakuhang koneksyon ni Mang Moro, nakipag-ugnayan si Romano sa isang ahente sa Kalibo, Aklan. Pinuntahan niya ang lupa, isang masukal na bahagi ng nayon ng Numancia.
na ayon sa lokal ay isinumpa at walang gustong tumira doon. Ay sir, dati raw may namatay dyan na matanda Tas mula noon parang laging may naririnig na boses paggabi. Lahat nagtangkang bumili. Umurong talaga, sabi ng ahente. Pero hindi natinag si Romano. Ibinuyak niya agad ang lote at sinimulan ang paglilinis nito. Si Eric ang kasama niyang pinadala roon para magsimula ng bagong sangay ng tindahan. Habang siya naman ay panakan-nakang bumabalik upang inspeksyonin ang kalagayan. Isang gabi habang may hinuhukay-hukay si Eric para sa septic tank, may natamaan silang bakal sa ilalim ng lupa. Pinabunot ito at doon tumambad ang isang kahon na bakal, halos kinakalawang na. Pagkabukas, limpak-limpak na mga sinaunang barya at mga alahas na may disenyo ng lumang panahon. Mon, Diyos ko, totoo nga ang sabi ng duwende mo. Nanginginig na sabi ng boses ni Eric sa tawag niya sa telepono. Walang dapat makakaalam niyan kundi tayo lang, Eric. Lahat ng yan, iipunin natin. Gagamitin natin sa negosyo. Huwag kang bibitaw. Babala ni Romano. Hindi na lang tindahan ang itatayo ni Romano, kundi isang maliit na pabrika ng mga processed goods, tinapa, suka at mani. Sa loob ng 1.5 taon, unti-unti siyang nakilala sa buong rehiyon ng Mimaropa at Western Visayas. Isang gabi, habang nagsusuri ng mga resibo sa opisina, muling nagpakita ang duwende sa kanya. Ano? Hindi kita binigyan ng yaman para lang yumaman. Binigyan kita ng pagkakataon upang patunayan na kahit isang hamak na tao lamang ay kaya maging instrumento ng kabutihan. Tumango si Romano. Alam ko, ginagamit ko ang yaman para rin sa iba. Hindi mo lang alam, nagtayo ako ng maliit na feeding program tuwing Sabado para sa mga batang lansangan sa bayan. Si Wenny ang nangangasiwa nun. Ngumiti si Lakim. Iyan ang gusto kong marinig. Pero huwag kang magpapaloko sa mga taong babalik sa'yo. Dala lang ng inggit o pansariling interes. May isa sa paligid mo na hindi totoo ang hangarin. Napaisip si Romano. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy. Si Eric ba na matapat mula noon o si Wenny na iniwan siya noon at ngayoy bumalik? O baka si Mang Moro na tila may kinikimkima? Salamat sa paalala, kaibigan, sagot niya. Kinagabihan, nanaginip si Romano. Sa panaginip ay nakatayo siya sa loob ng madilim na kuweba. At sa harap niya, may puting duwende na may suot na koronang pilak. Nakapaligid sa kanya ang mga itim na duwendeng may matutulis na mga ngipin at duguan ang mga kuko. Bakit narito ka? Tanong ng puting duwende. Hindi ko alam sagot ni Romano. May nagtatangka sa iyong sirain. Gisingin mo ang sarili mo bago pa mahuli ang lahat. At biglang bumalot sa kanya ang mga itim na duwende. Nagising si Romano na pawis, tila binangungot. Tumayo siya at sumilip sa bintana ng kanyang bahay sa Mindoro. Pero laking gulat niya nang may makitang anino na palihim na bumababa mula sa bubungan. Hindi siya nagdalawang isip. Kinabukasan dumiretso siya kay Mang Moro. Mang Moro, may kakaiba akong panaginip at may nakita akong anino sa may bubungan. Tingin ko may masama siyang plano sa akin. Napailing si Mang Moro. Baka oras na para paligiran mo ng asin ang buong bahay mo at bawang. Maglagay ka ng itim na kandila sa 4 na sulok ng bakuran. Baka may naiinggit sa tagumpay mo. Gabi ng Linggo, muling bumalik sa kanyang bahay sa Pola itong si Romano. Habang tahimik na kumakain ng tinapa at kanin, napansin niyang hindi mapakali si Wenny. May problema ba? Umiling si Wenny pero di makatingin ng diretso. Wala, pagod lang siguro. Ngunit may kutob si Romano. Mula nang makita ang anino sa bubungan, naging alerto na siya. Sinunod niya ang bili ni Mang Moro. Nilagyan niya ng asin ang paligid ng bahay. Isinabit ang bawang sa may pintuan at nagtayo ng 4 na itim na kandila sa 4 na sulok ng bakuran. Gabi-gabi ginugulo siya ng mga panaginip.
Laging naroon ang mga itim na duwendeng may pulang mga mata, laging bumubulong sa dilim. At sa bawat panaginip, may lumalapit na babae at ang mukha nito ay si Weni. Minsan madaling araw, naalimpungatan si Romano sa paggalaw ng tauhan niya sa labas. "Eric?" tawag niya. Mon, pasensya ka na. Di ko sinasadyang mag-ingay eh. Kanina pa ako dito sa labas. May nakita kasi akong dumaan dito sa likod ng bahay niyo. Akala ko magnanakaw eh." Sagot ni Eric habang may hawak na gulok. "Teka, saan banda?" tanong ni Romano. "Doon sa may puno ng nyug, pero bigla rin nawala." Nagkatinginan silang dalawa. Parehong alam na may kakaiba. Kaya kinaumagahan, muling humingi ng tulong si Romano kay Mang Moro. "Romano, may nagpapanggap sa paligid mo. Isa siyang alagad ng itim na duwende. Hindi mo siya basta-basta makikilala sa anyo, pero mabubunyag yan sa pamamagitan ng panalangin." "Ano pong dapat kong gawin?" "Sa kabilugan ng buwan, maglagay ka ng basong itim sa gitna ng hapagkainan. Sa ilalim ng baso, ilagay mo ang litrato ng mga taong madalas mong kasama. Tumitig ka sa tubig habang sinasabi ang dasal na ito." Itinuro ni Mang Moro ang maikling panalangin sa di mapaliwanag na paraan. Tila may malamig na hangin na dumaan sa katawan ni Romano habang ito'y kanyang binabasa. Pagsapit ng gabi ng kabilugan ng buwan, ginawa niya ang bilin. Isa-isang nilatag ni Romano ang litrato ni Eric, ni Mang Moro at ni Weni. Binasa niya ang dasal habang nakatitig sa tubig. Sa una malinaw ito, pero pagdating ng ikatlong ulit ng dasal, biglang lumabo ang tubig at unti-unting lumitaw ang imahe ng mukha ni Weni sa tubig. Pero may kakaiba. Ang mga mata nito'y pula at ang bibig ay may matutulis na ngipin. Napatras si Romano. Gumuho ang loob niya. Hindi pwede. Hindi pwedeng si Weni." Ngunit totoo na ang kinakatakutan niya. Si Weni, ang babaeng minsan niyang minahal, ang babaeng bumalik sa kanya, ay hindi na pala ganap na tao. Kinabukasan, hindi nagpakita si Weni. Umabot ng 3 araw at gabi na wala ito sa bahay. Pinuntahan ni Romano si Eric para magtanong. "Eric, nakita mo ba si Weni?" Hindi mo eh. Akala ko nasa bahay lang. Bakit, may nangyari ba?" Hindi agad nagsalita si Romano. Ayaw niyang isama si Eric sa panganib, kaya siya na lang ang tumuloy sa isang lumang bahay sa tabi ng tabing dagat, kung saan daw pansamantalang tumutuloy itong si Weni. Habang papalapit siya sa bahay, naramdaman niya agad ang kakaibang lamig sa hangin. Bawat hakbang ay parang lumulubog siya sa putikan kahit tuyot ang lupa. Pagbukas ng pinto, isang puting pusa ang tumakbo palabas. Pagsilip niya sa loob, nakita niya si Weni. Nakatalikod, nakaupo at tila may binubulong. Weni?" Biglang tumigil sa pagbulong si Weni at dahan-dahang humarap. Ang mga mata nito'y pulang-pula at ang balat ay tila nangingitim. "Alam mo na, Romano, hindi ko sinasadyang mapabilang sa kanila eh. Nang iniwan kita noon, wala na akong mapuntahan. Tinanggap nila ako pero may kapalit." "Niloko mo ko! Niloko mo ko!" "Hindi kita niloko, mahal kita. Minahal kita. Pero mas malakas ang kapangyarihan nila eh. At ngayon, gusto ka nilang mapasa kanila. Gusto ka nilang gamitin para dumami ang kayamanan at kapangyarihan nila." Laking gulat ni Romano nang biglang lumabas sa likod ni Weni ang isang itim na duwending may mahabang kuko at mga matang nagniningas. "Isuko mo ang yaman mo, Romano. Sa amin yan nanggaling. Huwag kang sakim." Bumigat ang hangin sa loob ng bahay, parang may humahawak sa kanyang dibdib. Hindi siya makagalaw, ngunit biglang sumilay sa likuran ang isang liwanag. At doon sa sulok ng madilim na ay lumitaw itong si Lakim. "Hindi mo sila dapat katakutan, Romano. Hindi ka namin binigyan ng biyaya para maging alipin mo rin ito." Inilabas ni Lakim ang kanyang munting baston.
Nang igalaw niya ito, tumalsik papalayo ang itim na duwende. Napasigaw sa sakit. Si Weni naman ay napaluhod sa gitna at humahagulgola. Ayoko na! Ayoko na! Sigaw niya. Kung totoo pa rin ang puso mo, may pag-asa ka pa. Ngunit kung pinili mong ibenta ang kaluluwa mo, kailangan mong pagbayaran ang kasalanan mo. Sabi ng duwending si Lakim. Lumuhod si Romano. Patawarin mo siya, Lakim. Ako ang dahilan kung bakit siya bumalik. Ako ang nagbukas ng pinto sa kanya. Tahimik ang duwende hanggang sa tuluyang naglaho ang itim na nilalang at ang liwanag ay bumalot sa katawan ni Weni. Nawala ang pula sa kanyang mga mata at unti-unting bumalik ang dating anyo. Matapos lahat ng nangyari, iniwan ni Romano ang negosyong lumaki sa Aklan at Mindoro. Ipinasa niya ito kay Eric na matagal nang tapat sa kanya. Si Weni naman ay nanirahan sa isang kumbento sa Capiz upang ipagpatuloy ang kanyang pagbabagong loob. Si Romano, sa tulong ni Lakim, ay nanirahan sa paanan ng bundok sa Dumalag, kung saan nagtayo siya ng munting sakahan. Tahimik, simple, pero malinis ang konsensya. Sa tuwing sasapit ang gabi, naglalagay pa rin siya ng kakanin at prutas sa ilalim ng punong mangga, hindi bilang kapalit, kundi bilang pasasalamat. Hindi pera ang sukatan ng yaman. Ang tunay na yaman ay kung papaano mo ito ginagamit. Sa Dumalag Capiz na nga piniling manirahan ni Romano. Layo sa ingay ng negosyo, politika at tsismis sa bayan. Dito niya muling natagpuan ang katahimikan. Bumili siya ng maliit na lote sa paanan ng bundok at sa tulong ng ilang magsasakang nakilala niya roon, nagtayo siya ng munting kubo at nagtanim ng gulay at prutas. Hindi niya iniwan ang pananalig sa mga itinuturo ni Lakim. Buwan-buwan ay bumibisita si Lakim sa kanyang tahanan. Minsan dala niya'y babala, minsan payo, minsan ay katahimikan lang. Hindi lahat ng katahimikan ay kaligtasan, Romano. Minsan ay sambit ni Lakim habang sabay nilang pinagmamasdan ang dapit hapon. Anong ibig mo sabihin? Maraming mga mata sa paligid. Ang akala mo sarado na ang pinto. May puwang pa rin para sa kadaliman. Mag-iingat ka. Lumamig ang paligid. Nagsimulang dumalaw ang gabi. Isang hating gabi, habang natutulog si Romano sa loob ng kanyang kubo, nagising siya sa tunog ng yabag. Mahinang kaluskos sa bubungan. Nang tignan niya, wala namang tao. Bumalik siya sa higaan. Ilang minuto pa ang mahinang tunog ng pagkatok sa bintana. Nagtindigan ang balahibo ni Romano. Kinuha niya ang kanyang itak sa ilalim ng banig. Maingat siyang lumapit at dahan-dahang binuksan ang bintana. Walang tao. Paglingon niya sa loob ng bahay, napahinto siya. May puting pusa sa loob. Nakaupo sa ibabaw ng mesa, nakatitig sa kanya at tila hindi kumukurap. Hindi ko bubuksan ang pinto. Tumayo ang pusa, bumaba sa mesa at lumakad papalapit sa kanya. Ngunit sa bawat hakbang nito, unti-unti itong nagbabago. Ang katawan nito'y naging kulay abo, humaba ang mga daliri at ang muka'y unti-unting naging anyo ng isang matandang babae na may mapupulang mga mata. Romano, nandito pa rin kami. At hindi kami titigil hanggat hindi mo ibinabalik ang yaman sa lupa kung saan ito nararapat. Napatras si Romano. Napasigaw siya ng buong lakas. Lakim! Pagsigaw niya ng pangalan ng duwende, biglang may liwanag na tumama mula sa labas. Pumasok si Lakim, may dalang baston at tumalon sa gitna ng kubo. Wala kayong lugar dito. Hindi sa inyo ang taong ito. Umatras ang nilalang, naglaho sa isang iglap, bumalik ang katahimikan. Kinabukasan, habang umiinom ng salabat sa ilalim ng puno, kinausap ni Romano itong si Lakim. Bakit hindi pa rin sila tumitigil? Hindi ba't tinanggihan ko na ang lahat? Ibinalik ko na ang yaman sa tama. Wala na akong hinahangad kundi payapa at simpleng buhay. Tahimik si Lakim. Matagal siyang nakatingin sa kawalan bago nagsalita. Romano, hindi yaman ang habol nila. Ikaw, ang espiritu mo.
ang kakayahan mong gumawa ng mabuti kahit nasa ilalim ka ng pagsubok. Ang ganitong uri ng tao, bihira, kaya gusto kanilang kunin at gawin sa kanila. Kumbaga sa halaman, isa kang matabang lupa na gusto nilang taniman ng kasamaan. Anong kailangan kong gawin? Palakasin mo ang sarili mo, hindi lang sa katawan, sa loob, sa pananalig. Dahil sa susunod na babalik nila, baka hindi na ako makakarating sa oras. Dumating si Eric makalipas ang 2 linggo. Kasama nito ang ilang lumang kaibigan ni Romano mula sa Pola. Mon, nakiusap akong sumama sila. May mga balitang kumalat. Sabi ng iba, namatay ka na raw. Yung iba naman, sinasabi nilang nasiraan ka na ng bait dahil sa mga duwende. Wika ni Eric. Napangiti si Romano. Buhay pa ako, loko, at mas malinaw ang isip ko ngayon kaysa sa kailanman. Sumama sila kay Romano sa bukid, tumulong sa pagtatanim at paglilinis ng paligid. Sa gabing iyon nagtipon sila sa harap ng kubo at nagsalo-salo sa nilutong adobo ni Eric. Mon, minsan naisip ko ano kaya kung hindi ka tinulungan nila Kim noon. Siguro matagal na akong wala sa mundo. Hindi lang katawan ang nawala sa akin dati, pati puso ko. Pero hindi rin masama ang pagkalugmok kung gagamitin mo ito muli para tumayo. Tahimik silang dalawa habang pinagmamasdan ang mga alitaptap na lumilipad sa dilima. Muling nagpakita sila Kim matapos ang ilang araw. Romano, may huling pagsubok. Isang itim na duwende na matagal ng biyasa sa panlilin lang ang padadalhan sa'yo. Pagaan yung kaibigan, mag-aalok ng kapayapaan, pero layunin niyang sakupin ka sa pamamagitan ng tiwala. Huwag mong basta pagbubuksan. Anong dapat kong gawin? Pagdating ng araw na yon, titigan mo siya sa mata. Kung ang refleksyon niya sa tubig ay walang anino, siya yon. At pag hindi mo siya itinaboy, baka hindi ka na makakabalik sa sarili mo. Tanda iyon ni Romano. Sa loob ng ilang araw, naging tahimik ang paligid. Wala nang ingay sa gabi. Wala ring multo ng kahapon. Ngunit alam niyang darating ang babala nila Kim. Hanggang isang umaga, may kumatok sa kanyang kubo. Maagang umaga, abala si Romano sa pagpapakain ng mga alagang manok nang marinig siyang may kumakatok sa may pinto. Teka, sandali lang! Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang isang matandang lalaking may mahabang bigote. Nakabarong Tagalog at may bitbit na supot ng kakanina. Magandang umaga sa iyo, iho. Ako nga pala si Gardo, bagong lipat lang sa paanan ng bundok. Sabi ng mga taga-baryo, ikaw daw ang mabait at mapagkakatiwalaang kapitbahay dito. Inabutan siya nito ng supot. Pasalubong ko, suman at kutsinta. Sana tanggapin mo. Tila wala namang masama, maayos ang kilos, magalang ang boses, ngunit may kumislot sa pakiramdam ni Romano. Naalala niya ang huling bilin nila Kim. Pinapasok niya ang matanda sabay silang naupo sa papag. Tinimplahan niya ito ng salabat. Tahimik silang nagkwentuhan ng ilang minuto. Ngunit sa bawat sagot ni Gardo, tila may kulang. Para bang may tinatago sa likod ng bawat ngiti. May tubig ka ba, iho? Parang natuyan kasi yata ang lalamunan ko. Tumango si Romano at kumuha ng baso ng malamig na tubig. Habang inaaabot niya ito sa matanda, mabilis niyang nilingon ang salamin sa may nakasabit sa dingding. Tumama ang liwanag ng araw sa baso, pero walang refleksyon ng matanda sa tubig. Nanlamig ang buong katawan ni Romano. Hindi niya ipinahalata ang kanyang pagkakabigla. Tahimik siyang bumalik sa upuan at saka dahan-dahang itinulak ang baso papalapit kay Gardo. Uminom na po kayo. Ngunit hindi hinawakan ng matanda ang baso, bagkus gumiti ito ng pilit. Alam mo, Romano, sayang ka. Sayang ang talino mo, ang yaman mo, ang impluwensya mo sa mga tao. Sana'y ginamit mo ang lahat ng yan para sa tunay na kapangyarihan sa amin. Hindi ako kailanman naging sa inyo. Biglang tumayo si Gardo. Ang anyo nito'y unti-unting nagbago. Ang balat ay naging kulay uling, ang mga matay pumula,
at ang mga kuko'y humaba. Isang itim na duwende sa anyo ng tao. "Nagkamali ka ng pagpili, Romano!" Sigaw ng nilalang matapos magpalit ng anyo. Tumayo si Romano, kinuha ang asin na nakatago sa ilalim ng mesa at sabay inihagi sa nilalang. "Ayoko ng kapangyarihan, may kasamang kadiliman." Napahiyaw sa sakitang duwende. Nagsimulang umusok ang balat nito at saka naglaho sa isang alingasngas ng hangin. Gabi na nang bumalik sila Kim sa kanyang kubo. Tahimik itong nakaupo sa upuang kawayan habang si Romano ay tahimik na nagbubuhos ng tubig sa apoy. Matapang ka, Romano. Ikinararangal kita. Sabi nila Kim. "Hindi ko kakayanin kung wala ka." Hindi totoo yan. Sa simula pa lang, ikaw na ang may kakayahan. Ako lang ang naging gabay mo. Pero ang mga desisyon, lahat ng yon, ikaw ang pumili. Tahimik lang silang pareho hanggang sa nagsalita muli ang duwende. Panahon na para ako'y magpaalam. "Anong ibig mo sabihin?" Ang tungkulin ko sa iyo ay tapos na. Malaya ka na sa mga pagsubok. Hindi ibig sabihin na wala ng panganib. Pero ngayon, alam mo na ang tama sa mali. Alam mo na ang halaga ng yaman at ang kapalit nito. Tumayo sila Kim. Lumapit kay Romano at iniabot ang isang maliit na supot. "Ano to?" Binhi yan. Itanim mo sa likod ng bahay mo. Sa tuwing kailangan mo ng gabay, doon ka lamang humarap. At sa huling pagkakataon, ngumiti sila Kim. Unti-unti siyang naglaho sa liwanag ng buwan, kasabay ng pagaspas ng malamig na hangin. Kinabukasan, itinanim ni Romano ang binhi sa lupa sa likod ng kanyang kubo. Araw-araw na itong dinidiligan. Sa paglipas ng mga linggo, tumubo ito. Isang maliit na puno nga may daong hugis bituin at amoy ng kampupot. Sa tuwing may bumabagabag sa kanyang damdamin, nauupo siya sa ilalim ng punong iyon. Doon siya nagdarasal, nakikipag-usap sa sarili at nagsusumbong sa katahimikan ng gabi. Dumadalaw pa rin si Eric paminsan-minsan at minsan isinasama ang ilang batang katulong sa kanyang bagong tindahan sa Aklan. Si Weni, bagamat tuluyan ng lumayo sa buhay ni Romano, ay paminsan-minsan ay nagpapadala ng sulat mula sa kumbento. Wala nang galit si Romano sa kanyang puso. Napalitan na ito ng pasasalamat sapagkat mula sa lahat ng sakit, natutunan niya muling maniwala sa kanyang sarili. Lumipas ang 3 taon. Si Romano ay kilala na sa kanilang lalawigan, hindi bilang isang negosyanteng mayaman, kundi bilang isang simpleng magsasakang nagbibigay ng libreng bigas tuwing pista. Nagtuturo sa mga bata ng pagsasaka at tagapayo ng mga kabataan. May mga nagsasabing kakaiba pa rin ang kanyang kilos, na tila laging may kinakausap sa ilalim ng puno. May ilan na nagtatangkang lapitan ng puno pero palagi may humaharang na malamig na hangin. Sa tuwing tinatanong si Romano kung saan galing ang kanyang talino sa pamumuhay at pagharap sa pagsubok, palagi niyang sagot ay ganito: "May kaibigan lang ako nagturo kung paano maniwala sa aking sarili at sa kabutihan syempre." Isang dapit hapon, habang nakaupo si Romano sa ilalim ng punong itinubo mula sa binhing iniwan ni Kim, napansin niyang may batang lalaki na nakatayo sa may bakod. Marumi ang damit nito, may hawak na supot ng nyog at nag-aalangan kung lalapit ba o hindi. "Halika rito, iho. Gusto mo bang kumain? Mainit pa." Dahan-dahang lumapit ang bata at naupo sa tabi niya. Tahimik itong kumakain nang matapos nagpasalamat at ibinigay kay Romano ang nyog. Pasalubong ko po yan. Salamat po sa pagkain. Ngumiti si Romano. May nakita siya sa mga mata ng bata, tila kabutihang pilit na bumabangon sa gitna ng kahirapan. Katulad niya noon. Makalipas ang ilang minuto na wala ang bata sa paningin niya, parang usok lang na naglaho sa hangin. Muling dumapo sa alaala ni Romano ang mga taon sa kanyang pagbagsak, pakikibaka at muling pag-angat. Lahat ng iyon ay pinanday hindi dahil lamang sa swerte, kundi ng mga desisyong ginawa niya sa harap ng tukso
pagsubok at takot. Hindi yumaman si Romano sa paraang inaasam ng marami. Hindi siya nagkaroon ng mansyon, mamahaling sasakyan o titulo sa pangalan. Ngunit ang yaman na tinamasa niya ay ang kapayapaan sa gabi, ang paggalang ng mga tao sa kanyang paligid at ang alaala ng isang duwending nagtiwala sa kanyang pagkatao. Ang kanyang kwento ay patunay na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ginto o pera. Ito ay nakikita sa kakayahang mananatiling tapat sa sarili, sa pagyakap sa kabutihan at sa paninindigan sa tama kahit maraming tukso. Ang kwento ni Romano ay nagtuturo sa atin na ang kahirapan ay hindi katapusan ng lahat. Sa likod ng bawat pagsubok, may pagkakataong bumangon kung hindi mawawala ang pananalig, kabutihan at malasakit sa kapwa. Hindi lahat ng alok ay dapat tanggapin, lalo na kung ito'y may kapalit na ikasisira ng kaluluwa. Ang tunay na yaman ay pagkakaroon ng malinis na puso at mapayapang kalooban. Sa mundong puno ng tukso at inggit, ang pinakamahalagang kayamanan ay ang pagkataong hindi nabibili ng ginto. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits tayo sa susunod na kwento.